Pansinin, ang mga babae sa nayong ito ay hindi makapag-asawa dahil sa kanilang 30 taong gulang na, kaya't sila ay nanggugulo sa kalsada araw-araw. Sa ganitong pagkakataon, may isang baliw na dumating at ang mga dalagang hindi makapag-asawa ay nagtungo sa kanya upang hulihin siya. Ito ay dahil ang baliw ay napakagwapo, at lahat sila ay nagnanais na maging asawa niya. Ang pinakamaganda at mayaman na babae ay agad na naglabas ng 100 piso at sinabing dadalhin niya ang baliw upang bumili ng lollipop. Nahulog ang baliw sa panloloko at sumama sa mayaman na babae pauwi. Ang mayaman na babae na hindi pa nagkaroon ng karanasan sa paibig ay napaiyak sa sobrang tuwa, dahil sa wakas ay may asawa na siya. Sa sobrang pagmamadali, ang mayaman na babae ay nais na ikasal sa baliw ng gabing iyon, ngunit ang baliw ay hindi alam ang ibig sabihin ng kasal. Nag-alala ang mayaman na babae, at sa isang tingin ng kanyang lolo ay napagtanto na hindi alam ng baliw ang tungkol sa lalaki at babae. Pinayuhan ng mayaman na babae na huwag na lang ituloy ang kasal. Ihatid na lang siya kung saan siya nakuha. Ngunit ang lola at kapatid na babae ng mayaman na babae ay nais na ipakasal siya sa baliw. Ito ay dahil kapag ipinakasal ang mayaman na babae sa baliw, wala nang makikipagagawan sa mana ng kapatid na babae. Ang matandang lalaki ay walang magagawa kundi umalis ng galit. Ang mayamang babae ay sobrang nagustuhan ng baliw, nagpasya siyang panatilihing maging asawa ang baliw, at nangako sa baliw na siya ay mag-aalaga sa kanya. Ngunit ang kaligayahan ay pansamantala lamang, dahil ang mayamang babae na ito na sobrang maganda ay napansin ng isang mayamang pangalawang henerasyon, dahil napakalakas ng kapangyarihan ng mayamang pangalawang henerasyon. Kung hindi magpapakasal ang mayamang babae sa mayamang pangalawang henerasyon, papatayin ng mayamang pangalawang henerasyon ang baliw. Walang ibang paraan ng mayamang babae kundi pumili na magpakasal sa mayamang pangalawang henerasyon. Agad na dinala ng mayamang babae ang baliw sa lugar kung saan siya sasalubungin ng mayamang pangalawang henerasyon. Agad na sinaktan ng mayamang pangalawang henerasyon ang baliw. Binalaan ng mayamang babae ang mayamang pangalawang henerasyon, kung maglalakas loob itong saktan ng baliw kahit isang buhok lang, hindi niya ito papayagan at kahit mamatay pa siya, hindi niya ibibigay sa mayamang pangalawang henerasyon ng madali. Agad na naglabas ang mayamang pangalawang henerasyon ng ilang candy na inilagay sa lupa upang malinlang ang baliw na kunin ito, pagkatapos ay balak na agawin ng mayamang pangalawang henerasyon ang mayamang babae. Ngunit hindi inaasahan ng kasamaan ng mayamang pangalawang henerasyon, ninakaw ang asawa ng binata at nagutos pa na saktan ng binata. Sa ganitong paraan, dinala ng mayamang pangalawang henerasyon ang mayamang babae. Pagkatapos nito, binugbog ng ilang mga bodyguard ang binata, ngunit hindi inaasahan, sa susunod na segundo, bumalik ang alaala ng binata. Sa katunayan, ang binata ay ang matapang na Diyos ng Wuji. Hindi lang malakas ang lakas at may halaga na umaabot sa trilyon, ang binata na nagbalik ng alaala at kapangyarihan ay direkta na nagbigay ng pagkain sa bodyguard ng mayamang second generation. Naaalala niya na ang kanyang asawa ay inagaw ng mayamang second generation. Galit na galit ang binata at nagsumpa na babaliktarin niya ang mayamang second generation at ibabalik ang kanyang asawa. Pagkatapos ay pumunta ang binata sa hotel at nag-agaw ng kasal. May ilang mga walang kamatayang bodyguard na nais pigilan ng binata, ngunit walang sinabi ang binata at direkta na sumugod. Hindi maiiwasan na sabihin na ang binatang ito ay napakagaling sa kung fu. Sa oras na ang mayamang second generation ay nagpaplano na dalhin ng mayamang babae sa bridal suite, agad na pumasok ang binata. Nakita ng matandang babae ang binata na pumunta dito. Agad na nagpakuha ng kasunduan sa paghihiwalay at pinapapirma ang binata para makipaghiwalay sa mayamang babae, upang ang mayamang babae ay malinis na makapakasal sa mayamang second generation. Shumeng, ikaw ay naging pabigat ng 5 taon dahil sa taong ito. Ngayon, ang pamilya natin ay walang ibang pagpipilian. Ang iyong ama ay nag-resign. Mayroon tayong posibilidad na muling mabuhay, at maaari pa tayong sumulong ng husto. Pirmahan na agad, pirmahan mo na. Shumeng, huwag kang mag-alala. Sa 5 taon na ito, totoo na ako ang nagpabigat sa iyo ng marami. Kung gusto mong maghiwalay sa akin, hindi na kita pag-aaksayahan ng oras. Ngunit kung ayaw mo, pinapangako ko sa iyo, walang sino man ang makakapagbanta sa iyo, o hindi ako pipirma. Anak kang walang utang na loob. Gusto mo bang pumatay sa buong pamilya natin sa bahay ng ulap? Baliw ka talaga. Liu Shumeng, paano mo nagawa ito? Gusto mo bang patayin ang pamilya natin sa bahay ng ulap kasama ka? Walang sino man sa inyo ang makapipilit sa akin. Ayaw kong magpakasal kay Fang Haojia, at ayaw kong maghiwalay kay Zhao Yang. Naghahanap ka ng kamatayan, sabihin mo sa akin, pirmahan mo agad ang kasunduan ng diborsyo. Kung hindi, huwag mong sisihin ang pamilya namin sa bahay ng ulap. Huwag kang mag-alala, nandito ako, hindi mawawala ang pamilya natin sa bahay ng ulap, at magiging matagumpay pa tayo. Ikaw na walang kwenta, maliban sa pagpapatawa sa pamilya natin sa bahay ng ulap sa Qingzhou, ano ang naidulot mo sa atin? Wala kang nagawa kundi magpakasasa. Tuturuan kita, Dote. Paano mo nalaman na hindi ko maipakita ang Dote? 5 taon kitang pinakain at pinagamit ng pamilya namin sa bahay ng ulap, mas malinis pa sa mukha mo, anong ibibigay mo bilang Dote? Ang laway mong damaykit na candy. Dahil sinabi ni Shumeng na hindi siya tanga, bibigyan ko siya ng pagkakataon. Tanga. Kung magagawa mo ngayon na magpakita ng mas magandang Dote kaysa sa akin, papalayain kita. Pero kung hindi mo magawa, papatayin kita ng buhay-buhay. Huwag. Ikaw rin ba ang karapat-dapat na makipagkumpetensya sa akin? Talagang mahirap kang hanapin para mamatay.
Fang Xiao, huwag mo lokohin ang babong ito. Wala siyang pera, anong ipapakita niya sa'yo? Bata, lubos na pinasama mo ang loob ko ngayon. Kung hindi ka makapagpakita ng kahit anong bagay ngayon, siguradong papatayin kita. Ako si Fang Haojia, ang nagsabi nito. Dapat siyang mamatay. Fang Xiao, patayin mo na siya. Kung ganoon ang gusto mong kompetensya, papayag ako. Pero kung matalo ka sa huli, pati ikaw, dapat magtapat kay Shumeng at humingi ng paumanhin. Akala ng basurang ito na siya ay isang malaking tao. Pinapakitaan mo ako ng paggalang, karapat-dapat ka ba? Kung karapat-dapat ako, subukan mo. Matandang ginang, pakiabangan, mabilis na sumunod, mabilis na tukuyin ng ibang tao. Lumayas ka, mahal. Sinabi ko na sa pamilya Cho na mag-a-apply ako para sa iyong kasalang gawain. Mabilis na sumunod, mabilis na tukuyin ng ibang tao. Ito ang utos ng Panginoon. Bilisan, kunin mo lahat ng mahalagang bagay sa pamilya Cho. Sumama ka sa akin patungo sa bayan ng pamilya yon. Lolo, ano ang sinasabi mo, Panginoon? Kung wala siya, wala rin ako, Chu Daoshan, at wala rin ang pamilya Chu. Hoy munting chairman. Maliit na chairman, bilisan mo, patayin mo ako. Ilang munting pagkain lang yan, kailangan ba talagang apihin ang bata? Maliliit na pangulo, ako ang sasagip sa dakilang guro. Terra, bobo ka talaga, hindi mo man lang maipakita ang kasalang gawain. Tuturuan kita, Ginoo, hindi siya ordinaryong tao. 60 taon nang lumipas, nawala ang kanyang kagandahan. Kung wala ang kanyang sagot, wala rin ang kasalukuyan ng aming pamilya ng Cho. Pangulo, dumating na ang panahon na may papakita ko ang aking pasasalamat sa kanya. Ginoo, ayon sa sinabi ko, totoong handa na. Opo lolo, okay lang na magpanggap kang baliw, pero ngayon, hindi na angkop ang ganitong uri ng panlilinlang. Isang basurang natagpuan mo sa tambakan, bakit magbibigay ang pamilya ng Cho sa iyo ng kasalang regalo? Dahil sa basurang katulad mo, naglalakas loob kang batikyusin ang pamilya ng Cho. Ang pamilya ng Cho ang pinakamahalagang angkan sa Qingzhou, at pinakamalaking ari-arian ng aming pamilya ng Fang. Kung hindi ka tapat sa pamilya ng Cho, talagang wala kang alam sa buhay at kamatayan. Talagang hindi mo alam ang iyong ginagawa. Kapag dumating na ang kasalang regalo mula sa pamilya ng Cho. Fang Haojia, sana hindi ka agad maglutang. Talagang matigas ang dila mo. Sige, subukan mo. Isang pinakamahusay na inukit na jade na guanyen, nagkakahalaga ng 5 milyon. At may kontrata mula sa aming Fang Corporation, nagkakahalaga ng 2 bilyon. 2 bilyon, kapag mayroon tayong kontratang ito, maliligtas na ang aming pamilya ng yon. Ito ang ikatlong bagay, isang halamang snow lotus na may 100 taon na. 20 anyos na Yawo Shizu Lian, ito ay regalo lamang ng Wu Jimen. Maraming kilalang tao ang hindi makakuha nito kahit anong hilingin. Ang pag-inom nito ay hindi lamang nagpapahaba ng buhay, kundi simbolo rin ng katayuan. Mahal na Aling, naririnig ko na hindi ka gaanong comfortable sa mga nakaraang araw. Ako mismo ang kumuha ng 100 taon na Yoshizu Lian na ito. Ito ay napakahalaga at hindi mabibili sa merkado. Ito ay para sa inyo, upang magpagaling ang inyong katawan. Kapag inilabas ang ganitong kayamanan, tiyak na ito'y agawan na ng bilyon-bilyon. Ito'y regalo ni Fang Xiao para sa inyo, upang magpagaling ang inyong katawan. Ito'y malinaw na malaking tulong mula sa pamilya Fang. Si Fang Xiao ay talagang napakagalang, ako ay nagpapasalamat ng lubos. Lin Shumeng, tingnan mo ang puwet ni Fang Xiao. Anong meron itong basurang bagay na ito na may kukumpara kay Fang Xiao? Hindi pa ba ninyo siya paalisin sa aking harapan? Nakita mo na ba ng mabuti? Ito ang tunay na lakas ng aming pamilya Fang. Anong isa ang may papakita mo? Wala akong paki sa mga basurang ito na pinakita mo. Paano ko maipapakita ang ganitong klaseng regalo? Paano mo nagawa na masira ang 100 taon na Yoshizu Lian na ito? Ikaw, gusto mo na bang mamatay? Tumahimik ka. Tinapon mo ba ang gamit ko? Hindi mo ba nirerespeto ang pamilya ng Fang? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga bagay na itinapon mo? Anong ginagawa mo, Xiao Yang? Paano ka naman nakakapagpatuloy sa pag-upo sa ganitong basurang bagay? Ikaw. Sige na, wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Liu Lao Taijun, bigyan mo ang pamilya ng yon ng isa pang pagkakataon. Tanggapin ang dote. Putulin ang mga binti ng basurang ito at itapon. Ituloy ang kasal, kung hindi, papatayin ko ang pamilya ng yon. Lola, ayaw kong makulong. Palayasin mo agad ang basurang ito. Tita yon, gusto mo bang kasama namin sa pagkakulong ang buong pamilya ng yon? Tita, huwag matakot. Tita, ito ang walang hanggang jade na ibinibigay ko sa iyo bilang dote. Kapag iyo ito, ang buong mundo ay magiging sayo. Buong mundo. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang basag na bato na ito mula sa basurahan. Nagpapanggap ka pa rin sa harap ko, Fang Haojia. Ipinapayo ko sa iyo na ibalik ito sa akin. Kahit na may kaunting pinsala, walang galit sa puso ng buong pamilya. Isang pirasong bato lang, gusto mo pang patayin ang pamilya ko. Ako mismo ang titingin sa iyo ngayon. Bobo ka, anong gamit mo para makipaglaban sa akin? Anong nangyari, Lolo? Bakit mayroong bato na ito? Bilisan, ipaalam sa Qingzhou na ipahinto ang lahat ng sasakyan para sa akin. Sa loob ng 5 minuto, pupuntahan ko ang bahay ng yon, dahil may taong hindi marunong magrespeto sa akin. Talagang hinahanap niya ang kamatayan.
Bilisan, pabilisin. Opo, dahil may taong hindi marunong magrespeto sa Jade Pendant. Talagang hinahanap ko ang kamatayan. Ihanda ang espada at pumunta agad. Fang Haojia, hindi mo talaga alam kung gaano kalaki ang gulo na ginawa mo, no? Isang pirasong bato lang yan. Gaano kalaki ba ang gulo na magagawa nito? Balik na at buksan ng hukbo. Dahil wala siyang may pakitang kahit anong regalo. Ayon sa kasunduan ng mga ninuno, putulin ang kanyang binti at itapon. Tama ang sinabi ni Fang Xiao, dahil wala kang may pakitang kahit anong bagay, tawagin ang mga tauhan. Huwag po, Lola. Ang taong ito, kahit basura lang, naglakas loob pa na humiling ng regalo mula sa pamilya Cho, napakabobo talaga. Huwag kang mangarap, ikaw ay magpakabait at ikasal kay Fang Xiao. Narito na ang regalo, ang batas ng emperador ay higit pa sa isang Diyos Buddha. Ang 200 bilyon na pagsasama ay mawawala ng kalahati. 1,000 taon na ang dugo ng Yao Chi ay lumitaw.